we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Paghapak sa alimpulo sa usa ka merkado sa Makilala, Cotabato, gikalisang sa mga manindahay ug mamalitay. Pipila ka mga basakan ug maisan sa Upol, Misamis Oriental nang liki na ang yuta tungod sa tumang kainit sa panahon. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City, kritikal human gipusil sa iyang kaugalingong banay. Ug atong atangan ang mga sikat nga kapuso stars nga makigduyog sa 87th araw ng Davao gikan karong adlaw hangtod sa weekend. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa Barangay 23-C, Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gikalisang sa ubang mamaligyaay ug manindahay sa public market sa Makilala, Cotabato ang pag-igo sa usa ka alimpulos sa maong palengke. Ani report ni Just Tony Humamil. Uy, Diyos ko. Ipag yun! Gilayong nanarado sa ilang mga tindahan ang manindahay nga si Annalyn Batcharo. Dihang miigo ang kusog nga hangin alas 2 sa hapon nitong Miyerkules sa Makilala Public Market sa Makilala, Cotabato. Human sa pipila ka minuto, makita nga daw nawala na ang trapal nga nagsilbing atop-unta sa mga laray nga naa sa gawas sa maong tindahan. Sa laing kuha sa video ni Jodette Gomez Smith, makita ang nangaguba nga laray ug nagkatagsab sa yuta ang pipila nila kabaligyang kulay. Hinoon sa pagpanubay sa Makilala Municipal Disaster Risk Reduction and Management, walay nasamdan atol sa hitabo. Sumala sa pag-asa usa kini ka alimpulos nga gitawag nga dust devil nga mamugna tungod sa sobra ka init ug walay ulan, hinungdan nga magdungan ug huyop ang hangin ug maporma ang dust devil. Kahinumduman nga niadtong March 7, naigo sab sa dust devil ang sulod sa usa ka tulunghaan sa Pikit, Cotabato. Wala say naangol atol sa hitabo. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Sa pagsaulog sa culminating activities sa 87th araw ng Davao, mag-andam na daan og mga panagang sa kainit sa adlaw. Karong nagpahimangno ang Pag-asa Davao nga posibleng taas ang heat index o init nga mabati sa lawas sa tawo atol sa kasaulugan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa mga naibiling aktibidad una matapos ang 87th araw ng Davao sa Domingo, sama sa Parada Davaoenyo ug uban pa. Nagpahimangno daan ang Pag-asa Davao sa posibleng taas nga heat index kung ang init nga mabati sa lawas sa tao. Sa tala sa ahensya, natala ang 38 degrees Celsius nga heat index sa Davao City kagahapon March 14. Posible matod pa nga masundon kini og taas gihapon nga heat index sa mga mosunod nga adlaw. Laki pang adlaw sa kulminasyon sa kasaulugan sa Domingo March 17. Hapit naman mosulod ang dry season. Kung mawala na ang northeast monsoon or hanging amihan, mo-follow na ang onset of dry season. So during dry season, plus na apay El Nino, so expect nga magka-taas ang ato ang temperatura. Sumala sa Pag-asa, extreme caution o magbantay na kung moabot na sa 33 nga to 41 degrees Celsius ang heat index o ganaan na sa danger classification kung moabot na sa 42 nga to 51 degrees Celsius kung asa posible nga masinati ang heat cramps o heat exhaustion nga mamahimong mo resulta sa heat stroke. Hinoon may pahimangno ang Pag-asa sa mga pamaagi nga makalikay sa posibleng nga epekto sa sobrang init sa panahon. Dili magpa-expose sa init sa adlaw from 10 o'clock to 2 o'clock or 3 o'clock sa hapon. Then inom og daghang tubig nga dili para keep
ang keep hydrated. Doon na sab sila ginarekomenda nga mga color sa sinina nga makaalibyo sa mabati nga kainit sa panahon. White. Kung itom, mo absorb na siya init nga samot kag ka feel nga ang imong body kanang init. O samantala og white dili kay na mo kuan og init. Busa ang street vendor nga si Maribel. Ginapaniguro nga nakasuot og long sleeves og duna say bitbit nga tubig karong init ang panahon. Lain jud ang kainit karon. Kani sir, magsuot kog ano nga, gibutangan man gani na ako nig padoble tapos nagkalop ako, tapos na jud mi permanente tubig. Ginasiguro sab ni Catherine nga dunay panagang inig mula ag kauban ng iyang anak karong araw ng Davao. Dalatag payong po. Payong tapos kalo. Protection sa tulawas. Samtang, ginarekomenda usab sa pag-asa nga kumamahimo, menusan ang mga outdoor activities sa peak hours, kano sa grabe kainit ang adlaw. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa One, Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patayng lawas sa usa ka lalaki nga wala nay ulo, nakaplagan sa dapling sa sapa sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Nakaplagan sa mga residente sa Barangay Sulon sa Sultan Bastura, Maguindanao del Norte. Kining usa ka patayng lawas sa lalaki nga wala nay ulo sa daplin sa usa ka sapa sa barangay niadtong Miyerkules sa hapon. Nakasulob kini og t-shirt ug naka-jogging pants nga color gray. Gibana-bana nga nasa 30 anyos kapin ang pangidaron sa maong lalaki. Sumala sa kapulisan, dunay hiwa o samad dapit sa tuong kamot sa biktima. Sa may yung arm wrist niya sir, meron isang laceration doon na parang ito yung sign na nanlaban pa itong parang victim. Aside po doon, si OP, wala na po tayong nakita sa kanyang katawan. Yun lang po sir. Tsaka yung pugot na ulo, wala rin kami nakitang sign na for torture, yung mga hematoma. Sumala sa scene of the crime operatives, gituuhan nilang bag-uhay ra nahitabo ang krimen. According sa ating soko, bago pa kasi fresh pa yung katawan ng victim nung natagpuan namin. Ana-ana karon sa punerarya ang patayng lawas. Apan palisuray ang pag-ila sa patayng lawas, sanglit wala pa sab nakita ang ulo ni ini ug wala say bisan unsa nga identification nga na-recover ang pulisya sama sa ID ug guban pa. Nanawagan ang Sultan Bastura Municipal Police Station sa mga nawadan og banay nga modangob sa ilang opisina. Padayon ang investigasyon sa otoridad ug ang pag-ila sa responsable sa insidente. Samtang angol lang usa ka sundalo nga nakadestino sa 92nd IB sa Dato Saudi, Maguindanao del Sur. Human gipaarakan sa barangay Galakit sa Pagalungan, Maguindanao del Sur pasado alauna sa hapon niadtong Miyerkules. Giilang biktima nga si Private First Class Roberto de la Cruz Desierto Jr. Samdan sabang angkas ni ini. Sa investigasyon sa Maguindanao del Sur PNP, samtang gilata sa biktima ang National Highway sa lugar. Kalit kining gipaarakan sa wala mailing gunman kinsa miikyas suman sa krimen. Ana-ana karon sa ospital ang mga biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo o kung kinsa ang responsable sa insidente. Ako si Jess Tony Humamil para sa One, Mindanao. Sa mga nagplano nga mobisita sa Holy Land sa Bansalan, Davao del Sur karong Semana Santa, nag-abiso ang lokal nga panggamhanan nga sirado gihapon kini tungod sa padayong development. Samtang sa mga boat musaka sa Mount Apo, kinahanglang magpabook na daan kay limitado ang pwedeng musaka. Ano ang report ni Argel, relator. Usa ang Holy Land sa Barangay Managa sa Bansalan, Davao del Sur nga ginadayo sa matag Holy Week, isip gikonsidera nga sagrado nga lugar sa paghalad og ampo. Duna kini duha ka chapel og Stations of the Cross pasaka sa taas nga parte sa bukid, diin makita nimo ang kaanindot sa nakapalibot nga kabukiran. Giablihan kini sa publiko sa wala pa ang COVID-19 pandemic, apan sa karon padayon pa ang development nga ginahimo sa lugar. We are still close karon sa Holy Land po kasi meron pa tayong inaayos na ilan sa mga structures, though maayos na ang daan. We would advise them instead to do bisita iglesia sa mga different churches dito sa atin sa Davao del Sur.
Samtang nangandam na sab ang Digos City Tourism Office alang sa gilaumang pagdagsa sa mga turista nga manuroy sa Barangay Kapatagan nga usasab sa entry points alang sa mga buot musaka sa Mount Apo. From the city, atong mga CDRRMO and also our staff from the City Tourism Office will be put in place for the monitoring sa ato ang mga guests and also volunteer groups, mga emergency and volunteer groups in case kung naay mga kaso nga inana. Giawhag sab sa buhatan ang mga musaka nga magpabook na daan tungod kay limitado lang sa 50 hikers ang ilang ma-accommodate sa matag adlaw aron ma-manage ang ginaghanon sa mga tao sa campsite. I-avoid nato ang rush kay normally a week or two before sa Lenten season mapuno na gyud. As a matter of fact, fully booked na ang ato ang naanay overbooking. However, wala pa gyud nakabayad ang uban. Meaning to say, mag-rush ra pud na sila mga 2 weeks to 1 week before Lenten season, diha na magbinayranay. So, paunhanay na lang na siya. Alang sa mga permit nga gikinahanglan sa pagsaka sa Mount Apo, mamahimo mo bisita sa Digos City Tourism Office sa ilang social media pages o makig-alayon sa accredited tour operators. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Pipila ka mag-uuma sa Upol Misamis Oriental ang mitsabaw na sa grabing epekto kanila sa El Nino. Atong sayro ng dugang detalye ni ini sa live report ni James Paulo Yap. James. Yes, Cyril, human pipilak ka mga basakan ug maisan sa Upol Misamis Oriental ang nangalikin ang yuta gumikan sa kainit sa panahon. Mga mag-uuma na nawagan naghinabang sa LGU. Ano yung report? Pero mo ni imong source sa panubig sa imong tanong nga humay? Oo mo ni. Kay dinhi mo gawas, kung puno ni siya dinhi mo gawas siya ng tubig. May kang hoso. Kung sa una puno kining puno nga gihimo ni Tatay Romulo Rabor, karon halos wala nay sulod nga tubig. Kiniunta ang nagunang tinubdan sa patubig sa iyang 2 ka ektaryang basakan sa sitio Bayug-Bayugan, Barangay Bagokbok sa Upol Misamis Oriental. Sumala niya nga sukad Nobyembre pa sa milabay tuig, wala na sila makasinati og pag-ulan. Busa ang iyang basakan, iyaon ang gitamnan og mais sa pamasin nga mulahutay kini. Apan 3 ka bulan sukad gipugas ang iyang mga mais. Nang liki ang yuta nga gitamnan niini tungod sa sobrang kainit sa panahon. Nabiktuhan lagi mi sir tungod aning sa hulaw kaayo na lisod tagon sa itong malungag anang matag adlaw. Lisdan gin mi ana gid. Isip alternatibo, nagtanom sila og kamote tungod dili kaayo kini magkinahanglan og daghang tubig. Apan manumano sab nga ilang ginabubuan og tubig aron masiguro nga mangunod kini. Sumala sa mga opisyal sa barangay, halos tanang mag-uuma sa ilang barangay ang apektado na sa El Nino. Almost 60 ka farmers na po ang apektado. May mais, sir, then meron pong mga gulay sama sa sitaw at upo ang tinanim. Dugang sa opisyal, nga napaabot na kuno nila sa buhatan sa Municipal Agriculture Office sa Upol ang listahan sa mga apektadong mag-uuma. Kasi nang gano'n, may nabangan ako, higo lang yun po, panginabuhian lang. Sila lang magbuot og unsay ang ilang ikon. Sa ilang ihatag sa imo? Sumala sa pag-asa, nga bisan pa man og aduna nay gipagula ang ilang buhatan nga La Nina alert, mamahimo paghihapong masinati ang kainit nga dala sa El Nino sa musunod nga mga bulan. El Nino mag-persist pa ni siya antod sa April o May. Then after na naman sa June, mag-transition sa into neutral. Then after natay possibility nga paingon na ta sa La Nina. Cyril, tambag karon sa mga eksperto ngadto sa mga mag-uuma nga huwaton ang abiso sa pag-asa kung kano sa gyud magsugod ang tag-ulan aron nga dili sab sila mahinayak sa ilang pagpananom. Cyril? Atong panghinaot nga matagaag solusyon kini nga problema. Daghang salamat, James Paulo Yap. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City kritikal human nga gipusil sa iyang kaugalingong banay. Rason sa krimen, giingong bangi nila sa yuta. Ano ang report?
Kritikal sa ospital ang usa ka lalaki nga residente sa barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Human nga giposil sa iyang ulo pasado alas 6 sa buntag adlong Huwebes. Ang sospek sa mong krimen mismong paryente ra sa biktima. Sigon sa investigasyon sa kapulisan nga samtang pauli ang biktima sa ilang balay gikan sa moske, diyang giduol kini sa sospek o giposil tumong sa iyang ulo. Daling misibat ang sospek human ang krimen samtang gidala ang biktima sa ospital. Kabayan sa motibo, lupo kanto nga heated arguments, no misunderstanding, particular na sa construction sa building sa suspect na nag-encroach sa area sa biktima. Panayon pa ang pagpangita karon sa kapulisan sa sospek kinsa nagtago-tago pa. Kasong frustrated murder ang posibleng atubangon sa suspitsado. Panawagan karon sa kapulisan ngadto sa sospek nga mutahan sa otoridad. Ato nga apila sa mga individual sa tunga kaigsunan nga doon ang magaling dili pag sinagtanay so naaman tay doon naman tay barangay Lupon, doon na tay mga leader nga angayan nga musitol sa ilang mga dispute, no. So dili sila magpadali-dali sa pagdesisyon sa susama ng naitabo sa Balulang. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Migawas na ang autopsy result sa 7 anyos nga batang babayi nga napalgang patay sa General Santos City o kumpirmado kining gilugos. Base sa resulta sa autopsy nga gihimo sa NBI Sarangani Gensan District Office sa 7 anyos nga si alias Ana nga napalgang patay sa bakanteng luna sa General Santos City adlong Miyerkules, kumpirmado nga gilugos kini human nakitaan og laceration ang kinatawo sa bata. Doon sa matud pa fracture sa ulo ug injury sa likod niini nga posible matud pang gibunalan og gahi nga butang. Doon sa samad sa ngabil sa bata og nangatanggal ang 5 ka ngipon niini nga posible matud pang gigamitan og grabing puwersa sa responsable sa krimen. Dito og sab matud pa kini base sa nakit-ang bunog sa iyang liog og nasayrang na dislocate kini nga posible sab nahimong rason sa iyang kamatayon. Nagpahigayon sab og vaginal swabbing ang otoridad ug nang hinaot sila nga duna pa sila makuha nga semen aron gamiton sa DNA test nga posibleng mamahimong dugang ebidensya sa pagpasaka og kaso batok sa sospek kansang warrant of arrest gihulat pa sa kapulisan. Gipasidunggan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte isip nag-inusarang Datubago Awardee 2024 sa Davao City. Apan FPRRD wala mitambong sa maong kaugdahan. Ari report ni Argil Relator. Ang kalampusan ni kanhi Davao City Mayor o kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa public service sulod sa hapit 4 ka dekada nga nakapabag-o sa kinabuhi sa daghang Pilipino. Maoy sobra-sobra matud pa nga kwalifikasyon aron pasidunggan siya isip Datubago Awardee 2024. Katunga matud pa sa kinabuhi ni kanhi Presidente Duterte ang gigahiniya sa pagserbisyo sa katawhan. Karong tuiga, siya lang ang nag-inusarang awardee. Our awardee was destined to become the first Mindanaoan and the first Davaoeño to become the 16th President of the Republic of the Philippines from 2016 to 2022. It is time that this man who led the transformation of Davao City from its turbulent past into one of the most livable and most competitive cities in the entire country. Apan wala mitambong sa maong seremonya si kanhi Presidente Duterte. Si Davao City Vice Mayor J. Melchor Kitain Jr. mao'y midawat sa iyang pasidungog. Daan ang gibutyag sa Datubago Awards Organization bisan ni adtong City Mayor pa siya nagadumili gayud matud pa sa pagdawat si kanhi Presidente Duterte og pasidungog sa iyang kaugalingon. Humbly always saying that he's only doing his job and that he should not be rewarded for doing it well because the people, especially in public service, must always do
their job well. Wala sab mitambong si Mayor Baste Duterte kinsa mao untay muhatag sa maong pasidungog. Kahinumduman nga tuig 1977 ang inahan ni kanhi Presidente Duterte nga si Soledad Duterte ang nag-inusara sab nga ipasidunggan nga Dato Bago awardee sa maong tuig. Ang Dato Bago Awards mao ay pinakaprestihiyoso nga pasidungog nga ginahatag sa City Government of Davao sa deserving Davaoenyo nga dako ang natampong kontribusyon sa kalambuan, sa katawhan ug sa syudad. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gibutiyag sa ubang tulungaan sa General Santos City nga dako og natabang ang Catch Up Friday sa pagtuon sa ilang mga estudyante. Kinuluyos sa mga isyu kalabot sa pagpaundang sa mga programa sa DepEd. Ano yung report ni Justoni Humamil? Taliwala sa nagkadaiyang komento ug panawagan sa pipila ka grupo mahitungod sa pagpaundang sa Catch Up Fridays, gibutiyag sa Department of Education nga padayon ang ilang implementasyon niini sa General Santos City. Gibutiyag sa mga magtutudlo nga dako ang natabang sa Catch Up Fridays sa ilang mga learner. Gani sa gihimong assessment sa Department of Education sa General Santos City, dako ang improvement sa mga learner sa pagbasa sa tabang sa Catch Up Fridays. It was very effective, especially for our learners who cannot read, who are very slow readers, because this is the purpose why our DepEd is conducting this catch-up plan. Kahinomduman nga gisugdan ang Catch Up Fridays netong bulan sa Enero aron matabangan ang mga estudyante nga nakitaan og problema sa pagbasa ug uban pa. Usa matud pa ang pandemya sa ginalantaw nila nga hinungdan nga dunay mga bata nga maglisod pa og basa. There are some kasi in one classroom, meron po kasing halimbawa say 40 pupils, meron po kasing mga 5 dyan na slow talaga. Apan aminado ang tulunghaan nga dunay mga bata ang ga-absent. Busa usa sa ilang pamaagi aron masolusyonan ang maong problema. Meron po kasi yung feeding namin doon po, pinapasok po namin yung feeding program na yung mga bata, pinapakain din po sila. So, gawas sa Catch Up Fridays, doon na say pull-out system. Buot pasabot, gina-pull out ang mga bata nga dili kabalo mobasa, gikan sa ilang klase aron mahatagan og atensyon. Naabtan sa GMA Regional TV1 Mindanao si Teacher Annabel din sa library sa Pedro at Sharon Elementary School nga nagpahigayon og learning session sa pipila ka mga grade 5 pupils. Tag-usa ka oras ang ilang ginagahin nga session sa mata grade level. Kumusta po yung mga student na natin na nasa pull-out system? May mga malaking progress or improvement na po ba? Meron po kasi sa grade 3 lang dati is 27, ngayon mga ano na lang, mga below 10 na sila. Busa malaumo na mga tulunghaan sa Jansan nga magpadayon gayud ang mga proyekto sa DepEd alang sa kalambuan sa mga learner. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Siyam ka mga persons deprived of liberty sa Balay-Balay City, Bukidnon ang nakatakdang magsugod na sa ilang pagpanarbaho. Human nga sila ang unang benepisyaryo sa Aftercare Services Program sa BJMP. Ano ang report? Formal nang gi-turnover sa BJMP Balay-Balay City ang ana sa siyam ka mga persons deprived of liberty sa usa ka pribadong institusyon human nga sila makagraduar sa Aftercare Services Program Skills Training to Employment sa BJMP. Ang mga PDL nakahuman sa ilang gihimong skills training ug nakapasar na sa National Certificate Assessment. Rason nga sila magsugod na sa pagpanarbaho subay sa ilang abilidad. Dako kayo ang natabang sa ako sa programa tungod kay na pabago na ko ang akong kaugalingon, daghan kog natun-an diri nga mga skills para sa pagpalambo sa akong kaugalingon. Galing po sa training, kami po ay willing na magbigay ng trabaho sa kanila pagkat sila po ay kompleto nasa mga dokumento at ready for employment. Ang Aftercare Services Program Skills Training to Employment ang usa sa mga ginapasigarbong programa sa BJMP nga masolusyonan ang problema sa mga kanhi PDL nga galisod og pagpangita og trabaho. Sanglit, base sa pagtuon sa Philippine Statistics Office, ana sa 13.8% ang unemployment rate sa mga kanhing PDL og 47.9% overall recidivism rate. We believe in changing lives and second chances for people gaya sa mga nandito ngayon sa facilities na ito. Pasalig sa BJMP karon, uban ang ilang mga private partners
nga magpadayon kini nga programa nga maghatod og paglaom ngadto sa mga PDL. Umaasa po ako na magpapatuloy po o tatanggapin po ng ibang kumpanya ang aming mga residente o the persons deprived of liberty at sa pamamagitan po ng programa din ito ay may pagpapatuloy po namin ang aming layunin at magbibigay ng magandang kinabukasan sa aming mga residente. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga kapuso, karong gabi na ipahigayon ang Coronation Night sa Mutya ng Davao 2024 nga kabahin sa aktibidad sa 87th araw ng Davao. Salmutan sab kini o dunay partisipasyon ang pipila nato ka Kapuso Stars. Apan una kana sa ilang pagbisita sa syudad, duna sila ipaandar. Ato kanang siren sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara sa pagbisita ni GMA Sparkle artist Christopher Martin o GMA Sportscaster Martin Javier sa Davao City alang sa 87th araw ng Davao, ilang giadtuan ng Magsaysay Park fruit stand aron magmukbang og durian. Samtang miabot na sa sobra 4,000 metric tons sa fresh durian ang na-export na sa Davao region sa China. Nakifiesta sa Davao City sila Sparkle artist Christopher Martin ug GMA Sportscaster Martin Javier sa 87th araw ng Davao. Doon na sila partisipasyon unya sa Coronation Night sa Mutya ng Davao 2024. Matod nila ikapilang higayon na sab sila nga nakabisita sa syudad ug sa ilang pagbalik karon durian dayon ang ilahang gipangita. Hello mga kapuso, ako po si Christopher Martinez. Ako po si Martin Javier. Ayan, nandito tayo ngayon sa Magsaysay Park sa mga food stand dito. So, ang gagawin natin today ay magbabatuhan ng durian. Yeah! Let's go! Sa kadaghan sa variety, lisod gyud mamili. Pero syempre, ang bestseller, mao ang puyat. Magkano yung kilo, kuya? 200. 200 per kilo. So, mahal. Pero pag season, 35. Hindi, papalitan natin kuya. Biniyak mo, tapos yung loob lang ng higilhin. Pwede ba yun? ay, ito yung nagpapatiyak mo, kuya. Mag-usa ka tuig nang gina-export ang durian sa Davao City sa China sukad niadtong April 2023. Sa karon, ana-ana sa 4,750 metriko tonelada ang fresh durian ang na-export. Mas ginapakusgan sab sa Department of Agriculture Region 11 ang saktong pagpatubo sa mga durian aron magpabilin ang nindot nga kalidad niini. Padayon sab ang pagpalapad sa mga umahan sa durian sa syudad aron mapadayon ang pagpadala niini sa China. Sara, alas 6 karong gabi magsugod ang Mutya ng Davao 2024 Coronation Night. Gani andam na ang entablado dinhi sa USEP Gymnasium. Ingon man ang mga performers, ilabi na ang 30 ka mga kandidata nga nagrepresenta sa nagkalain-laing barangay sa Davao City. Mag-indigay sila sa ilahang kaanyag. Ingon man ang pagtubag sa mga pangutana kalabot sa mga social issues ug uban pa. What it takes to be a Davaoeña and what a Davaoeña beauty is all about. Mao na ang ilahang ipakita karong gabi una. Ug syempre si Christopher Martin ang muharana sa ato mga kandidata ug syempre si Martin Javier ang mamahimong host. Sarah. Okay, daghang salamat Jandy Esteban ug happy araw ng Davao sa ato mga kapusong Davaoenyo. Giablihan na sa publiko ang tinuig nga trade fair matag panahon sa Ramadan sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Klase-klase mga lamiang Muslim delicacies ang ma-enjoy ug matilawan kauban ng pamilya karong Ramadan. Perfect idea sab kini kung buot nimong mag-iftar o pag-break sa fasting sanglit daghan og choices sa mga pagkaon nga gibida sa kapin 50 ka food exhibitors. Gawa sa mga pagkaon, gidisplay sab ang nagkadiya mga produktong tatak Bangsamoro. Able ang trade fair sugod alas 3 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi ug mulungtad kini hangtod April 10. Instant attraction sab kini karon sa Bangsamoro Government Compound gumikan sa Ramadan Festival of Lights 2024. Busa Ramadan Mubarak sa ato mga kaigsuunang Muslim. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Giandam na sa usa ka barangay sa Zamboanga City ang ilang 14 Stations of the Cross alang karong Semana Santa. Ano yung report ni Efren Mamak? Nagtinabangay ang mga residente sa Zone 3 Barangay Lanzones, Zamboanga City aron mahuman ang pagpasemento sa hagdanan sa 14 Stations of the Cross sa ilang barangay. Kabahin kini sa ilang pagpangandam alang sa Semana Santa. Sumala sa Barangay Council, makatabang kini aron hapsay ang pagpahigayon sa Way of the Cross o the Passion of Christ ug aron dili sab maglisod ang mga deboto. Bayanihan lang ba to? Pintakase lang, como libre lang gani dila serbisyo. Ang maong Station of the Cross gitugod niadtong 2022. Kini human misugot ang tag-iya sa maong luna nga ipatukod kini sanglit usa sab siya ka deboto. Bien grande gayud ayuda, especialmente con los vivientes del Barangay Lanzones. Kay hindi ya sila taanda ng mga otro lugar, aki lang na di amon mismo barangay, ta pwede ya kita sa aldiaton jutay de sakripisyo. Gawas niya na, usasab sa gipasigarbo sa Barangay Lanzones, mao ang dakong cruise nga nahimutang sa pinakaulahing Stations of the Cross, sanglit makita ang maanindot nga overlooking view sa tibok syudad sa Zamboanga. Dagan sab og kakahuyan nga nakapalibot dinhi nga makahatag og kalandungan og preskong hangin. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Dula sa Letran Squires ug Perpetual Junior Altas sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament Finals magsugod na ugma. Magtigi sa hardcourt ang Letran Squires ug Perpetual Junior Altas alang sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament Finals. Masaksihan na kini sugod ugma Sabado, March 16, alas 9 sa buntag. Defending champions ang Squires. Bit-bit daw nila sa finals ang ilang championship experience ug fighting spirit. Samtang ang Junior Altas nga first time makasulod sa Final Four, sulod sa 14 ka tuig. Sila ang top seed sa standings sa elimination round karon nga season. Mga kapuso, karong gabi na magsugod ang mga kalingawan nga hatod sa inyong kapusong estasyon alang sa mga Dabawenyo karong 87th araw ng Davao. Ipahigayin na unya ang Coronation Night sa Mutya ng Davao 2024 alas 6 sa gabi sa USEP Gymnasium and Cultural Center sa Davao City. Guest performers si sparkle artist Christopher Martin ug host si GMA Sportscaster Martin Javier. Ugma March 16, makisadya sa Kapuso Mall Show ang bida sa Love, Die, Repeat Ultimate Star Jenilyn Mercado kauban ang cast sa Asawa ng Asawa Ko nga sila si Lizelle Lopez ug Martin De Rosario. Ipahigayin ka na sa Gaisano Grand City Gate Mall, Buhangin, Davao City sa alas 4 sa hapon. Ug sa Domingo, March 17, don't miss the chance to see the cast of Black Rider nga pangunahan ni Black Rider himself, Ruru Madrid, kauban si Kim Perez ug ang cast sa Abot Kamay na Pangarap nga si Doc Annalyn Jillian Ward kauban si Rahil Birya sa Kapuso Fiesta nga ipahigayin sa Activity Center Ayala Mall sa Brisa, Davao City sa alas 4 sa hapon. Busa, tara na ug makifiesta mga kapuso ug happy araw ng Davao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa mga kapuso abroad. Pareil lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug happy araw ng Davao.